Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Zamboanga, marahan ang bawat hakbang ni Ustadza Alia, patungo sa malaking himpilan ng pulisya sa kanilang lungsod. Ang dalagang may 25 taong gulang ay nakasuot ng isang simpleng puting abaya na halos sumayad na sa sahig, na tinernuhan ng puting hijab na perpektong nagbabalot sa kanyang maamong mukha. Ang kanyang pananamit ay refleksyon ng kanyang pagkatao, isang ustadza na kilala sa pagiging relihiyosa at kagalang-galang sa kanilang komunidad. Ang kanyang mukha, bagamat malumanay, ay hindi maikukubli ang bahagyang pagkabahala, isang anino ng insidente ng aksidente ilang araw na ang nakalipas. Ang kanyang sasakyan, na kinumpiska matapos ang pangyayari, ang dahilan kung bakit siya naroroon ngayon. Ang tanging hangad niya ay makuha itong muli dahil ito ang kanyang ginagamit sa pang-araw-araw na paglalakbay para sa kanyang mga gawaing pangdakwa. Magaan sana ang kanyang mga hakbang, ngunit mabigat ang kanyang isipan sa mga alalahanin. Naayos na niya ang lahat sa pamilya ng biktima sa isang mapayapang usapan. Pinatawad na siya ng mga ito, batid na ang nangyari ay isang purong aksidente at walang masamang intensyon sa kanyang parte. Subalit, ang batas ay kailangang umiral, at ang kanyang sasakyan ay nanatiling nasa kustodya ng pulisya bilang ebidensya. Hindi inasahan ni Alia na ang isang usaping dapat sana ay tapos na ay magdadala sa kanya sa isang lugar na hindi niya nais puntahan. Alam niyang ang burokrasya sa himpilan ng pulisya ay madalas na komplikado, ngunit umasa siyang magiging maayos ang lahat sa araw na iyon. Para sa kanya, ang pagkuha sa sasakyan ay isa lamang pormalidad. Ngunit sa kanyang pagpasok sa tarangkahan ng malaki at napapalibutan ng matataas na bakod na istasyon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang mga tingin ng mga gwardyang nakabantay ay malamig, tila hinuhusgahan na siya bago pa man siya magsalita. Pinakalma niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng malalim na paghinga, pinaaalalahanan ang puso na manatiling mapagpasensya. Bilang isang ustadza, sinisikap niyang huwag magpakita ng anumang negatibong emosyon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang araw na iyon ang magiging isa sa pinakamadilim at pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay sa siksikan at maalinsangang silid-hintayan, tinawag din sa wakas ang pangalan ni Alia. Lumapit siya sa mesa ng isang pulis ng may pag-iingat, sinisikap panatilihin ang magalang na kilos. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang nayanig ng banggitin ng pulis sa kanyang harapan ang halaga ng administrative fee na kailangan niyang bayaran upang makuha ang kanyang sasakyan. Ang numerong binanggit ay napakalaki, malayong-malayo sa kanyang inaasahan at sa dikta ng lohika. Natigilan si Alia at sinubukan niyang tiyakin kung tama ba ang kanyang narinig. Ngunit sa isang walang emosyong boses, inulit ng pulis ang parehong halaga. Proseso po iyan, ma'am. Kapag hindi ninyo binayaran, hindi mailalabas ang sasakyan, sabi ng pulis na may mukhang walang ekspresyon, na para bang ang ganitong uri ng pang-aabuso ay pangkaraniwan na lamang. Naramdaman ni Alia na unti-unting kumukulo ang kanyang dugo. Sinubukan niyang magpaliwanag sa mahinahong boses na ang usapin tungkol sa aksidente ay naayos na ng mapayapa sa pagitan niya at ng pamilya ng biktima. Idiniin niya na wala ng anumang kasong nakasampa laban sa kanya. Ngunit ang tugon na kanyang natanggap ay lalo lamang nagpainit ng kanyang ulo. Nagkibit balikat lamang ang pulis na tila walang pakialam sa kanyang paliwanag at muling iginiit na kailangan pa ring bayaran ang nasabing fee. Kung tapos na po ang usapan ninyo sa pamilya ng biktima, problema niyo na po iyon. Pero ito ang patakaran dito sa aming opisina, sabi nito sa tonong tila ng mamaliit. Nagsimulang maramdaman ni Alia na may mali. Ang halagang hinihingi ay hindi makatwiran, at ang kilos ng pulis ay nagpatibay sa kanyang hinala na ito ay higit pa sa isang ordinaryong bayarin sa administrasyon. Bilang isang ustadza, laging itinuturo sa kanya na maging mapagpasensya at lutasin ang mga problema ng may malamig na ulo. Ngunit kapag ang kawalang katarungan ay nasa harap na mismo ng kanyang mga mata, naramdaman niyang hindi siya maaaring manahimik na lamang. Sa isang mas matatag na boses, ipinahayag niya ang kanyang pagtutol at humingi ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa nasabing bayarin. Ngunit ang reaksyon ng pulis ay nagpakita ng pagkainis. Tumigas ang kanyang mukha at naging matalas ang kanyang tono, na para bang naiistorbo sa katapangan ni Alia na questionin ang kanyang sinabi. Kung ayaw ninyong magbayad, di huwag. Hindi mailalabas ang sasakyan ninyo.
Magreklamo kayo sa hepe ko kung gusto ninyo, sabi niya habang komportableng sumasandal sa kanyang upuan. Naramdaman ni Aliyah ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malala pa. Naramdaman ni Aliyah na may isang malaking inhustisya sa kanyang harapan. Hindi niya matanggap ang halagang binanggit ng pulis, lalo na't alam niyang siya ay biktima lamang ng isang aksidente na walang anumang masamang intensyon. Sa isang boses na nananatiling magalang ngunit puno ng diin, sinubukan niyang ipaliwanag muli ang punot dulo ng aksidente. Isa Reyes, naayos ko na po ang lahat sa pamilya ng biktima. Napatawad na po nila ako at nagkasundo kaming ayusin ito ng maayos. Kaya bakit po kailangan kong magbayad ng ganito kalaki? Ano po ba talaga ang dahilan? Tanong niya habang diretsong nakatingin sa mata ng pulis. Ngunit sa halip na makakuha ng makatwirang sagot, hinarap siya ng isang malamig at aroganting kilos mula sa pulis na tila mas abala pa sa mga papeles sa kanyang mesa kaysa pakinggan ang argumento ni Aliyah. Bahagyang umismid ang pulis at tiningnan si Aliyah na may pagod na ekspresyon na para bang ayaw ng mag-aksaya ng panahon sa kanya. Ginang, sinabi ko na sayo, ito ang patakaran dito. Kung gusto mong kunin ang sasakyan, magbayad ka. Kung ayaw mong magbayad, mananatili itong nakakulong dito. Kaya huwag ka ng maraming tanong, sabi nito sa isang sarkastikong tono, na para bang si Aliyah ay isang taong mangmang na hindi nakakaintindi ng proseso. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Aliyah. Bilang isang ustadza, lubos niyang nauunawaan ang kahalagahan ng pagkontrol sa emosyon at hindi basta-basta nagpapadala sa galit. Ngunit ang lantaran at harap-harapang kawalang katarungan ay nagpahirap sa kanya na manahimik. Alam niyang ang ginagawa ng pulis na ito ay hindi lamang mali, kundi lumalabag din sa prinsipyo ng katarungan na matagal na niyang pinanghahawakan. Tinitigan niya ang pulis ng may matalim na tingin, sinusubukang pigilan ang lahat ng galit na nagsisimula ng umapaw sa kanyang kalooban. Wala po akong problema kung ito talaga ang patakaran, Ginoo. Pero alam kong hindi ito makatwiran. Sobrang laki po ng halaga at hindi ako naniniwalang opisyal na proseso ito, sagot ni Aliyah sa mas matigas na tono. Hindi na niya itinago ang kanyang pagkadismaya. Gusto ko lang pong kunin ang sasakyan ko, hindi ang makotongan ng ganito. Kung may pagkakamali ako, ipakita ninyo sa akin ang batas na nagsasabi niyan. Huwag po kayong basta-basta na lang humihingi ng pera. Patuloy niya, habang unti-unting tumataas ang kanyang boses, bagamat pinapanatili pa rin niya ang kanyang paggalang. Ngunit ang pagtutol na ito ni Aliyah ay lalo lamang nagpatanggal sa pasensya ng pulis. Tumigas ang mukha nito at nagsimula siyang magsalita sa mas bastos na paraan, pinuputol ang bawat sasabihin ni Aliyah nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hoy, Ginang, kung ayaw mong magbayad, bahala ka sa hepe ko, o gusto mo bang mas patagalin ko pa ang pagkakakulong ng sasakyan mo, pagbabanta niya. Sandaling natahimik si Aliyah, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na ito simpleng usapin ng proseso. Ito ay isang kawalang katarungan na kailangan niyang labanan. Ang malamig na titig ng pulis ay naging isang matalim na tingin na puno ng pagkainit. Halatang-halata ang kanyang pagkairita dahil patuloy na nagsasalita si Aliyah. Ipinaglalaban ang kanyang karapatan at tumatangging magbayad ng hindi makatwirang administrative fee. Sa isang malakas at puno ng pananakot na boses, pinuto ng pulis ang bawat pangungusap ni Aliyah, bago pa man niya ito matapos. Ginang, sinabi ko na sayo na ito ang patakaran. Kung ayaw mong magbayad, di huwag. Hindi namin ilalabas yan. Huwag ka ng maraming dahilan, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa maliit na silid. Si Aliyah, na sinusubukan pa ring manatiling kalmado, ay nakaramdam ng matinding kawalan ng respeto. Tinitigan niya ang pulis ng matalim, ngunit hindi niya sinagot ang sigaw nito. Bilang isang ustadza, alam niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tamang asal, kahit na nasa isang hindi makatarungang sitwasyon. Ngunit habang mas sinusubukan ni Aliyah na magpaliwanag sa magalang at rasyonal na paraan, mas lalong nagiging bastos ang kilos ng pulis. Nagsimula itong ituktok ang kanyang ballpen sa mesa, na may tunog na parang isang banayad na banta. Tila nais nitong ipakita na siya ang maihawak ng buong kapangyarihan sa sitwasyong iyon. Sa tingin mo ba may oras ako para pakinggan ang sermon mo? Ha? Kung ano ang sinabi ko, iyon ang sundin mo.
Huwag kang magmagaling dito, sabi niya sa mapanghamak na tono habang aroganteng sumasandal sa kanyang upuan. Si Alia, na karaniwang napakapasyensyosa, ay nagsimulang maramdaman na sinusubok ang kanyang hangganan. Walang anumang pagsisikap mula sa pulis na magbigay ng solusyon o makatwirang paliwanag. Sa halip, lalo pa itong nagpakita ng pagiging palaban na para bang nais nitong pilitin si Alia na sumuko at tanggapin na lang ang kawalang katarungan. Ang tensyon sa silid ay lalong tumindi. Ang boses ng pulis na dati sarkastiko lamang ay naging puno na ng pagbabanta na tila sinusubukang takutin si Alia. Kaya kong gawing mas mahirap ito para sa iyo kung patuloy kang sasalungat. Gusto mo bang mas matagal na makulong ang sasakyan mo? Sabi niya habang pinandilatan ng mata si Alia. Hindi na niya itinago pa ang kanyang galit. Namumula ang kanyang mukha at lalong tumataas ang kanyang boses. Si Alia ay nanatiling nakatayo ng tuwid, sinusubukang pigilan ang sarili na hindi magpadala sa galit. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang may mas malaking nangyayari dito. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang, kundi kung paano inaabuso ang kapangyarihan ng mga taong tulad ng pulis sa kanyang harapan. Habang si Alia ay patuloy na nagsisikap na mapanatili ang kanyang kahinahunan, malinaw na ang pulis ay patuloy na nagpoproboka, pinipilit siyang yumuko sa kawalang katarungan sa isang paraan na bastos at hindi makatao. Sumapit na sa sukdulan ang galit ng pulis. Namula ang kanyang mukha, humahabol ang kanyang hininga, at bawat kilos ng kanyang katawan ay nagpapakitang nawala na siya sa kontrol. Walang anumang babala, itinaas niya ang kanyang kamay at mabilis na inihampas sa mukha ni Alia. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ng dalagang ustadza, na nagpatumba sa kanya paatras. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngao sa maliit na silid na biglang natahimik. Natigilan si Alia, gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang kumakalat ang sakit mula sa kanyang pisngi patungo sa buong mukha. Sariwang dugo ang umagos mula sa kanyang labi na pumutok dahil sa lakas ng sampal na tumulo sa kanyang malinis na puting abaya. Ang kapaligiran ay naging nakakakilabot. Ang ilang mga pulis sa silid ay natigilan lamang. Walang sinuman ang kumilos upang pigilan ang karumaldumal na gawain. Hinawakan ni Alia ang kanyang mukha na ngayon ay mainit at pumipintig sa sakit. Ang dugong dumadaloy ay nagpalagkit sa kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang pulis ng may matalim na tingin. Hindi takot, kundi galit na nagsisimulang mag-alab. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling lumapit ang pulis na may malalaking hakbang. Ang kanyang aura ay puno ng pagbabanta. Sino ka sa akala mo? Ha? Nagmamatapang ka dito, sigaw ng pulis na may boses na dumadagundong. Lalo pang namula ang kanyang mukha. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang leg. Hindi siya tumigil doon. Hinawakan niya ang kwelyo ng abaya ni Alia. Hinila ito ng marahas hanggang sa halos mawalan ng balanse si Alia. Magbayad ka ngayon din o hindi ka makakalabas dito ng buo, pagbabanta niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pananakot. Sinubukan ni Alia na huminga ng malalim, ngunit ang kanyang dibdib ay masikip. Tila ang silid ay lalong lumiit at dinadaganan siya. Ang sitwasyon ay lalong nawalan ng kontrol. Ang pulis, na ngayon ay pinaghaharian na ng galit, ay tila wala nang pakialam na ang kanyang mga kilos ay lumampas na sa lahat ng hangganan. Samantala, si Alia ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Kahit nanginginig ang kanyang katawan dahil sa sugat at sakit, hindi siya umiyak, hindi nagmakaawa, tanging tinititigan lamang ang pulis na may mga matang nag-aapoy sa katapangan. Ang dugong dumadaloy mula sa kanyang labi ay tila naging simbolo ng kanyang pakikipaglaban sa kawalang katarungan na napakalinaw sa kanyang harapan. Ang ibang mga pulis na nasa silid ay nagkatinginan lamang, nag-aalangan kung dapat ba nilang pigilan ang brutal na kilos o manatiling tahimik para mapanatili ang kanilang posisyon. Ang maliit na silid na iyon ay napuno na ngayon ng tensyon na halos mararamdaman sa hangin. Alam ni Alia na hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa prinsipyo, dignidad, at katarungan na matagal na niyang pinaniniwalaan. Tila hindi pa sapat ang malakas na sampal na kanyang ibinigay upang mapawi ang kanyang galit, muling lumapit ang pulis kay Alia na may mabilis at puno ng pananakot na mga hakbang. Ang kanyang mukha ay hindi na lamang mukhang inis, kundi parang isang mabangis na hayop na handang lamunin ang kanyang biktima. Walang anumang babala, ang kanyang malaki at malakas na kamay ay pumulupot sa liig ni Alia.
sinakal ito ng marahas hanggang sa marinig ang hirap na paghinga ni Alia. Akala mo ba kaya mo akong labanan ng ganito lang? Ha! Sigaw niya sa isang mababang boses na nanginginig sa galit. Lalo pang humigpit ang kanyang pagkakasakal na nagpahirap kay Alia na huminga. Ang mas maliit na katawan ni Alia ay sinubukang lumaban, ngunit ang pagkakasakal ay parang isang kadenang bakal na lalong humihigpit sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Ang hangin ay tila lalong numinipis at sumisikip ang kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang mga mata, walang takot na sumusuko. Tanging determinasyon na manatili. Yumuko ang pulis, inilapit ang kanyang mukha kay Alia, na patuloy pa ring sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan kahit na nanghihina na ang kanyang katawan dahil sa pagkakasakal. Makinig kang mabuti, sabi ng pulis sa isang malamig na tono na tumatago sa kaluluwa. Kung magmamatapang ka pa ring labanan ako at hindi ka magbabayad ngayon din, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Ang banta ay malinaw na parang isang espadang direktang nakatutok sa liig ni Alia. Samantala, ang dugo mula sa labi ni Alia ay patuloy pa ring dumadaloy, tumutulo sa kanyang puting abaya na ngayon ay may bahid na ng pula. Ngunit kahit na nasa isang sitwasyong dehado at mahina, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na nakatitig sa pulis. Tila nais niyang sabihin na hindi siya natatakot. Hindi niya hahayaang magwagi ang kawalang katarungang ito ng ganoon na lamang. Sa silid na iyon, lalong tumindi ang tensyon. Ang ilang mga pulis na naroroon ay nagkatinginan lamang. Malinaw na nag-aalangan kung dapat ba nilang pigilan ang brutal na kilos o manatiling tahimik para iligtas ang kanilang sarili. Sa kabilang banda, si Alia ay nagsimulang maramdaman ang panghihina ng kanyang katawan, ngunit alam niyang kailangan niyang manatili. Sa kanyang isipan, patuloy siyang nananalangin, humihingi ng lakas sa ala, upang harapin ang napakabigat na pagsubok na ito. Sinubukan ng mga kamay ni Alia na abutin ang kamay ng pulis na sumasakal sa kanya, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak nito. Nararamdaman niya ang galit na sumisiklab sa loob niya. Hindi na ito tungkol sa kanya bilang isang individual, kundi tungkol sa paglaban sa kalupitan na nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan nanggaling, biglang sumulpot ang isang kakaibang lakas at alam niyang hindi siya susuko ng ganoon na lamang. Sa simula, tanging pagtanggap na lamang ang nagawa ni Alia sa marahas na pagtrato sa kanya. Sinubukan niyang tiisin ang sakit, pakalmahin ang sarili at paalalahanan ang kanyang puso na manatiling mapagpasensya. Ngunit ang sakit na patuloy na sumasalakay sa kanyang pisikal na katawan ay hindi maikukumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang dignidad ay nyurakan, ang kanyang karangalan bilang isang babae at isang ustadza ay pinahiya ng isang kilos na napakawalang puso. Siya ang biktima, ngunit tinatrato siyang parang isang kriminal na dapat yumuko sa malupit na kapangyarihan. Habang lalong humihigpit ang pagkakasakal sa kanyang liig, naramdaman ni Alia ang isang kakaibang bagay na nag-aalab sa loob niya. Isang galit na hindi na niya kayang pigilan. Napagtanto niya na kung mananatili siyang tahimik, matatalo siya. Mawawala sa kanya ang higit pa sa kanyang karapatan. Mawawala sa kanya ang kanyang dignidad. At iyon ay isang bagay na hindi niya maaaring hayaan. Sa isang biglaang determinasyon na parang isang pagsabog, tinipon ni Alia ang lahat ng kanyang katapangan. Sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso, sinuntok ng malakas ang ulo ng pulis. Ang suntok na iyon ay nagpatumba sa pulis ng ilang hakbang paatras. Napakawalan ang pagkakasakal sa liig ni Alia. Humihingal si Alia, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay puno na ng nag-aalab na galit. Hindi na siya mukhang isang babaeng mahina o isang ustadza na malumanay. Siya ay isang matapang na figura, isang mandirigma na hindi hahayaang apihin siya ng walang laban. Ang pulis, na hindi inaasahang lalaban si Alia, ay sinubukang lumapit muli. Ngunit mas mabilis si Ali. Sa isang hindi inaasahang katapangan, sinuntok niya muli ang ulo ng pulis, sa pagkakataong ito ay mas malakas, gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya. Ang sunod-sunod na suntok na ibinigay ni Alia ay nagpawala ng balanse sa pulis. Natumba ito, sinusubukang protektahan ang sarili, ngunit hindi tumigil si Alia. Ang galit na matagal na niyang pinipigilan ay umapaw na, ginawang lakas ang kanyang sakit. Ang ibang mga pulis sa silid ay natigilan lamang, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan.
Ang dalagang babae na dati nilang itinuturing na mahina at walang kalaban-laban ay nakatayo ngayon ng buong tapang, nilalabanan ang isang lalaking mas malaki at mas matipuno kaysa sa kanya. Ang kapaligiran sa silid ay nagbago mula sa pangingibabaw ng aroganteng pulis tungo sa isang sandali kung saan si Alia ang nagkontrol. Wala na siyang pakialam sa mga sugat sa kanyang katawan o sa dugong dumadaloy mula sa kanyang labi. Ang nasa isipan niya ay iisa lamang, labanan ang kawalang katarungan. Ano man ang maging panganib. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Alia. Hindi na niya iniisip ang sakit na kumakalat sa kanyang katawan o ang dugong nagpaparumi sa kanyang puting abaya. Ang tanging naroon ay isang malakas na pagnanais na itigil ang kalupitan na nasa kanyang harapan. Sa isang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, hinawakan ni Alia ang kwelyo ng uniforme ng pulis na sumakal sa kanya kanina. Ang kanyang tingin ay puno ng galit at hindi natitinag na katapangan. Isang katapangan na isinilang mula sa dignidad na nyurakan at sa prinsipyo ng katarungan na kanyang ipinaglalaban. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang katawan ng pulis gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang mga kasamahan nitong pulis sa silid ay nakanganga lamang, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang dalagang babae na itinuturing nilang mahina ay nagpakita ngayon ng isang lakas na hindi nila inaasahan. Ang katawan ng pulis, bagamat malaki at matipuno, ay tila walang binatbat sa mga kamay ni Alia. Gamit ang lakas na nagmula sa kanyang galit at determinasyon, ibinagsak niya ang katawan ng pulis sa sahig ng buong lakas. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalinggaw sa buong silid. Tumama ang katawan ng pulis sa sahig ng malakas. Ang kanyang likod ay tumama sa baldosa hanggang sa marinig ang isang maliit na tunog ng pagkabali. Ang pulis ay natahimik, hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay nakahandusay sa sahig, walang magawa at walang malay. Ang mga kasamahan nitong pulis na nasa silid ay nakatitig lamang na maihalong pagkabigla at takot. Walang sinuman ang nangahas na lumapit o subukang pigilan si Alia sa sandaling iyon. Masyado silang nagulat sa pambihirang tanawin na nangyari sa harap mismo ng kanilang mga mata. Si Alia ay nakatayo sa gitna ng silid. Humihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng katapangan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na naghahari sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang ibang mga pulis sa silid na nananatiling nakatayo sa kanilang mga pwesto. Walang sinuman ang nangahas na gumalaw, lalo na ang lumapit sa kanya. Alam ng lahat doon na si Alia ay hindi na isang ustadza na umaasa lamang sa pasensya at panalangin. Siya ay isang taong handang lumaban kapag ang katarungan ay nyurakan. Ang kapaligiran sa silid ay tuluyang nagbago. Mula sa buong pangingibabaw ng pulisya, naging isang sandali ito kung saan si Alia ay nakatayo bilang simbolo ng paglaban sa mapang-abusong kapangyarihan. Bagamat puno ng sugat ang kanyang katawan, nanatiling tuwid si Alia, ipinapakita na nanalo siya sa laban na iyon kahit sa ngayon lamang. Ang tensyonadong kapaligiran sa silid ay biglang nagbago nang bumukas ng malakas ang pangunahing pinto. Isang lalaking nakakumpletong uniforme na may mataas na ranggo ang pumasok sa silid na may matatag at puno ng otoridad na mga hakbang. Siya ang pinuno ng himpilan ng pulisya, si Police Major Santos. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may seryoso, ngunit kalmadong mukha na agad na napansin na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Ang kanyang tingin ay lumibot sa silid, nakita ang kanyang mga tauhan na naninigas sa kinatatayuan, isang pulis na nakahandusay at walang malay sa sahig, at si Alia na nakatayo ng tuwid na may mukhang puno ng sugat at dugong umaagos mula sa kanyang labi. Tumigas ang mukha ng pinuno, ngunit hindi siya agad sumabog sa galit. Bilang isang lider, alam niyang kailangan ng kahinahunan upang mapakalma ang sitwasyon bago pa ito lalong lumala. Lumapit siya kay Alia na nakatayo pa rin at humihingal. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aalab sa katapangan. Tinitigan ng pinuno si Alia ng isang tingin na mahirap basahin. Sinusubukang unawain kung paano nagawang ng isang dalagang mukhang mahina tulad ni Alia na gawing isang nakakagulat na larangan ng paglaban ang silid na ito. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyaring ito, sabi niya sa isang mababa, ngunit matatag na boses, habang bahagyang yumuyuko bilang tanda ng paghingi ng tawad. Tiningnan niya ang kanyang tauhan na nakahandusay sa sahig at muling tumingin kay Alia. Ang ginawa ng aking tauhan ay hindi katanggap-tanggap.
Sisiguraduhin kong hindi na mauulit pa ang ganitong insidente. Maaari ninyo nang iuwi ang inyong sasakyan ng walang anumang babayaran. Ituring na lamang ninyo itong aming pananagutan sa nagawang pagkakamali. Patuloy niya, ang kanyang tono ay sinisikap na maging tapat kahit na may malinaw na tensyon sa hangin. Ngunit matapos niyang magbigay ng paumanhin, naging mas matalim ang tingin ng pinuno. Sa isang bahagyang mas mababang tono, ngunit puno ng diin, sinabi niya, pero hinihiling ko na sana ihuwag nang lumabas pa ang insidenteng ito. Para sa ikabubuti ng lahat, kasama na kayo, mas mabuti kung ituring na nating tapos na ang lahat dito. Ang mga salitang iyon ay parang isang banayad na banta, isang babala para kay Alia na huwag nang magsalita tungkol sa nangyari. Alam niyang kung aabot ito sa publiko, masisira ang reputasyon ng institusyong kanyang pinamumunuan. Nananatiling tahimik si Alia, nakatitig sa pinuno ng walang ekspresyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Bagamat nakuha niya ang kanyang sasakyan, ang banta ay naging isang paalala na ang kanyang pakikipaglaban sa kawalang katarungan ay hindi pa tapos. Ngunit sa ngayon, pinili niyang tanggapin ang paumanhin, dala na rin ang pagod ng kanyang katawan at ng mga sugat na sariwa pa rin. Mabigat ang mga hakbang ni Alia palabas ng himpilan ng pulisya. Ang kanyang katawan ay nananakit pa rin dahil sa karahasang kanyang naranasan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa. Ang tuyong dugo ay makikita pa rin sa gilid ng kanyang labi, at ang kanyang puting abaya ay nabahira ng pula, isang tahimik na saksi sa kawalang katarungang kanyang hinarap. Ngunit kahit na nanghihina ang kanyang katawan, nananatiling matatag ang kanyang tingin. Hindi siya umiyak, hindi nagpakita ng kahinaan, kahit na ang kanyang puso ay sugatan at puno ng galit. Ang mapait na karanasang ito ay hindi lamang nag-iwan ng pisikal na sugat, kundi ng malalim na marka sa kanyang puso at isipan. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay parang isang pabigat, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkadismaya sa isang sistemang dapat sana inagpoprotekta, ngunit sa halip ay nang-aapi. Pagdating niya sa tabi ng kanyang sasakyan na ibinalik na ng walang bayad, sandali siyang huminto, tinitingnan ang sasakyan na may halong emosyon. Naibalik nga sa kanya ang sasakyan, ngunit ang paraan ng pagkakakuha niya rito ay nag-iwan ng isang mapait na lasa na mahirap niyang alisin. Alam niyang ang paumanhin ng hepe ng pulisya ay isang formalidad lamang upang pakalmahin ang sitwasyon, hindi dahil sa isang tunay na hangaring itama ang kawalang katarungan. Ang banayad na banta na ibinigay sa kanya ay nananatiling umaalingaw sa kanyang tainga, isang paalala na ang mga may kapangyarihan ay laging susubukang supilin ang mga itinuturing nilang mahihina. Ngunit hindi naramdaman ni Alia na siya ay mahina. Ang karanasang ito ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang paniniwala na mayroong mali sa sistema at kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kahit na ito'y nangangahulugan ng paglaban sa isang malaking agos na puno ng panganib. Nang pumasok si Alia sa kanyang sasakyan at pinaandar ang makina, mahigpit niyang hinawakan ang manibela gamit ang kanyang nanginginig pa ring mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Sa kanyang puso, ipinangako niya na hindi matatapos ang pangyayaring ito ng ganoon na lamang. Maaaring pinili niyang manahimik sa ngayon para sa kanyang kaligtasan, ngunit alam niyang balang araw, babalik siya upang ipaglaban ang katarungan. Hindi niya hahayaang maranasan ng iba ang kanyang dinanas. Sa lalong tumitibay na determinasyon, pinatakbo ni Alia ang kanyang sasakyan palayo sa himpilan ng pulisya, dala-dala ang mga sugat sa kanyang katawan at ang isang galit na hindi pa napapawi. Ngunit alam niya, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang mahabang pakikibaka laban